At least hindi nakakatusok ang bangus. Pero, meron Naka-cover din? yan mo yan, sir, kasi pag nasa pool sa mukha. ayun, tinatakpan niya. Kaya siya nakasalamin para hindi siya ma-black eye. Oh, I see. Delikado rin. Yes. Yung iba nga sir, naglalagay pa ng ano dito, support. Di bali ma-black eye, wag lang dito. So ito yung result na ng ilang oras na trinap nila unti-unti. Yan oh. Parang kumukulo. Parang kumukulo. Pagka ganyan, sir, pagka sa ibang area, dumadami ng tao. Kasi andyan na yung isda eh. Pwede na manghingi. So ito yung pinapahina na natin sila Yes, sir. bago iakyat. Ilang minutes yun, yung pinapahina? Couple of minutes lang din, sir. Pagka medyo stable na pa, konti na yung kumara, pwede naman na, sir. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect Year 3 sa August 8 na po yan sa Elements at Centuries. Ngayon po, open na po yung registration at meron pa tayong early bird discount hanggang end of May. So nakabalik na po tayo dito ulit sa palaisdaan ni Sir Paul. Tabia Farm. Oo, at so natapos na nila yung dun sa malayo at dito sa kabila. So nataboy na lahat yung isda rito. Andyan na sila. Yan, so konti na lang. Makikita na natin yung, anong tawag mo doon, sir? Yung marami na yung isda. Yung ano na sila, yung ipunin na. Oo. Ano yung term mo doon? Vacuum. Vacuum ang tawag. Oo. English term eh, pero Pangasinan. Kasama pa rin natin si Papa Chris. Sir Chris, anong surname mo? Parameo po. Parameo. At Yes, syempre, ang ating sponsor, ang ADM, si Sir Felix. Sir, ang surname mo, sir? Kutba. Yan. So yun, so makikita natin maya-maya lang yung yung gaano kadami yung ma-harvest. Sir, kanina, interesting yung na-mention mo na 'di ba, dinelay. Dinelay nyo to, number one reason dahil kanina masyadong mababa pa yung tubig. So pag tinuloy yung harvest, hindi rin Hindi, sasayad yung motorboat. sasayad yung motorboat. Yung motorboat na magdadala doon sa Dagupan. konsignasyon. Sa Dagupan. So sasayad. So kailangan natin magpataas ng tubig. Ang pangalawang reason, Tas monitor ka. Dinulay ulit ng another hour. Aha. Kasi si Don Mike, Oo, yung nag-harvest kanina yung pamangkin yung ko. pamangkin mo nag-harvest kanina. At ang nangyari, yung isda niya hindi pa ubos sa konsignasyon. Yes. Para hindi magpang-abot. Para hindi magpang-abot. Kasi pag nagpang-abot, dalawa ang pwedeng mangyayari dyan. Babagsak ang presyo or hindi na siya mabibilhan. Kasi ang gusto ng buyer, yung bagong dating. Oo. Ayun. So, adjust ka na naman, sir. Oo. Ang dami mong adjustment. Ano yun, kung maabutan man natin, sana konti na. Sana konti na. Sobrang crucial yun, no? At least nagkaka-coordinate kayong mga magkakamag-anak. Ano lang naman, kung baga pakiramdaman, o nandun pa siya, o di ano. Kasi sa 5 piso. Yes. 5 piso, 10 piso, o sabihin mo na natin, 5 piso na lang. Oh. 1,000 kilos, 5,000 pesos. 5,000, oo. 2,000 kilos, 10,000 pesos. 10,000, oh. Madaling kumputin. Pero Sir Chris, sabi mo minsan inaabot ka ng ano yung record ka, ang tagal mo sa konsignasyon? 36. 36 hours. Yes. Meron namang pero yung straight ko 36. Yung medyo putol-putol 4 days.
Yun yung ano, yun yung first trial natin, di ba? Taon sir kasi noon yun yung 1 week, almost 10 days yata na ulan yun eh. Ngayon yung mga ano sir, galing bundok, ano Nagsabay. na tubig bumaba. Siyempre may mga certain insects, yung mga certain fertilizers, yung mga ganito ganyan. Sama-sama na sumama lahat. sa tubig. At saka quarrying. So no choice, kailangan mong i-harvest lahat. Kung medyo may pagod na rin, di uwi, magpapapalit. Oo. Magkikis. Pero ang pinakamabilis naman, yung masayang kwento, Ay ano sir, mga hours lang. hours lang. Pagdating Yes, sir. mo, agawan na. Yes sir, diretso na sa Banyeret. Ang maganda pa dun sir, pag agawan, pati yung presyo, Pataasan Yes, din sir. sila. Opo. Meron din kasi yung term na, meron din kasi yung instances sir na pag wala talagang isda, ang gagawin nila is, hindi na nila i-classify yung bangus. Diretsuhan na. Diretso na. Kunyari, kung pagkita nila, eto, ganito, ganyan yung ano, presyohan na nila. Kunyari, 150 o isang banyera, lahat yun diretso, 150. Yun yung mga magagandang instances. Pero pag ano sir, hirap din. Medyo ano din. Mas madami. madalang yung ganon. Yes sir. Parang ilang years ko din, parang ilang beses ko pa lang din na-try ng ganun. So ito, nagsalubong na. Halos magsalubong na sila. Yes sir. Palit na ng palit yung space niyan para ano, dahan-dahan. Ayun, nakita mo, yan ang mga isda, oh. Tapos yun sir, yung kulay green po dun sa dulo, Oh. ang tawag dun bulsa. Bulsa. Sir, malaking net yun na enclosed. So Ah, habang dun- lumilit dito, pumapasok dun sila, dun. pumapasok sila yes, dun. Sir. Para pag ano, Pag nandun na angat lang- mo, andun na sila lahat. andun na sila sir lahat. Masaya pa yung ganitong stage. Pero pag naiangat na yung isda, sir, Oh. depende na. Sir Paul, imagine mo ha, nag-harvest ka na lahat. Yet, hindi mo pa rin alam kung kikita ka o hindi. May ano, may factor pa rin na kaba-kaba para sa kanila. Kasi there are instances, siyempre, sir, yung ano, kasi nandyan hindi naman natin yung monitoring, sabi mo ng 10,000, di mo naman masasabing 10,000 pa rin nandyan, pwedeng ganun, sir. Oo. So may tinatawag tayo, may mortality pa din. So kunyari, expected mo 8,000 na lang din, kung humigit, or sa kilos na lang, sir, sa kilos. Minsan di ko na rin kami nag-ano sa bilang. Oo. More on kilos na lang din. Kasi nakikita na yung effectivity ng pagpapakain, yung pag-ano, kung na-reach namin yung certain kilos na hinahanap namin. May computation din yun, sir. Yun yung FCR na pinag-usapan natin kanina. FCR, Feed Conversion Ratio. Kung ilang kilo ng feeds ang ipapakain mo para makaproduce ng 1 kilo ng Isang bangus. kilo. Oo. Pag- Ang normal, ang magandang FCR ay, Dos sa fish pond. sa fish pond ay 2 Dalawa. kilos 2 kilos of of feeds. feeds is 1 kilo of Ano? isda. Oh, kasi yung isda, kumain na rin ng natural food. Kaya bawas. Kaya pag walang natural food, expected mo nasa Tataas stress ang yan. number of 3 Stress. kilos of feeds. Pag wala talagang natural Parang food. yung bago nating kuwapra, di ba? Ano yun nasa medyo bukanan ng dagat, sir. Oo. Walang ano yun, natural food. Umaasa yung isda. Sa pagkain Ilan lang ang talaga. FCR natin doon? Hindi, medyo ano naman, 2.8. 2.8. 2.8. Almost 3 pa rin. Yes, Almost sir. 3 pa rin. Mga ganon. Mga ganon laruan. Kasi yung sinasabi ko, pang ano lang yan, kumbaga on the average. Oo. Pero anong advantage ng ADM sa ibang feed company? Halos parehas lang naman lahat. Okay. Dumaan naman sa research lahat ng feeds. Pero si ADM is mini-maintain namin yung quality. Tsaka yung naka-focus talaga si ADM sa nutrition. Nutrition. Agree ka doon, Sir Paul? Consistent ang Consistent. ADM. At consistent rin na mataas ang presyo nila. Sa bagay, yung umpisa pa lang, yun din naman natin. No? Wala namang kang mabibiling mura na quality. Di ba? You pay, you pay what you get, you get what you pay for. Siyempre, kung bili ka ng, di, huwag kang mag-expect. Pero may exception yan ha. Yung bangus natin, nakita mo, quality. Quality. Yeah. Pero bumababa ang presyo. Yun lang. Yun ang exception. Wala na sa production yan eh. Nasa market na. Yes. Sa market na. Na-discuss na rin natin yan. Oo, kagabi lang yan sa inuman. Hindi, maganda pa ulit-ulit.
Kasi sakto sir, ngayon yung mga certain areas, ang daming harvest. Oh. Eh, may Sabay ng importation na naman. plus naman. importation, yun talaga. Doon natin napagtanto na mayaman talaga ang mga farmer ng Pilipinas. At ang Pilipinas. Mayaman Kasi mayaman talaga kasi biruin mo, may isda na nga tayo, nag-import pa. Tama naman. So, ano yun, kailangan mabalanse kasi as far as bangus is concerned, production ng bangus, kayang-kayang mag-produce ng Pilipino more than kailangan natin. Oh, Ang problem, yun nga, nagko-compete siya sa other species na imported. At marami rin tayong tilapia. Ang tilapia, bumabagsak na rin ang presyo sa Batangas. Kasi Bumabagsak minomonitor rin din. namin yan. Okay. Siyempre, minomonitor namin ang ibang species kasi nakasabay ito sa amin eh. Oo. Pag bumabagsak rin ang presyo ng tilapia, babagsak din yung bangus. Oh, gano'n yun. Kasi isda yan eh. Pati hito. Bumabagsak din. Sabay, ano yan, kumbaga Dami. damay-damay na. Sir, lapitan nga natin. Lapitan para natin makita yung- natin yung ito Sa yung net. mga sumabit. Oo. Kasi kailangan buhayan na makuha eh. Yung nga lang kasi pag may sumasabit, inaagapan namin. Namatay na to. Oo. So hindi na to kasama sa ibibenta. Pwede. Pwedeng Pwede isama pa rin. sa Kasama event, pa rin. pwedeng charity ulit. Donation. Ito, like yung mga lumutang na yan, yung mga nasumabit sa net. Mga sumabit sa net, yung mga nasaktan. Ayun no, tignan mo. Sila na yung mga na-trap. Oo. Sila yung unang nagpahuli. At least hindi nakakatusok ang bangus. Pero, Meron Naka-cover din. yan mga yan sir kasi pag nasa pool sa mukha, ayun, tinatakpan niya. Kaya siya nakasalamin eh, para hindi siya ma-black eye. Oh, I see. Delikado rin. yes, Yung iba nga sir, naglalagay pa ng ano dito, support. Di bali ma-black eye, wag lang dito. Oo. meron akong yung tao dalawang beses na harvest. Una, left eye. Sumunod, right eye. Pagtingin ko nangyari, parehas mata, may black eye eh. So ito yung result na ng ilang oras na trinap nila unti-unti. Saan niya dadalhin doon? Yes. Oo. Hihilayin papuntang bangka. Tapos kaya hihinain ng konti, tapos iaakit na. Kailangang Kasi humina. hindi na magkukulukor ulit, no? Hindi magkano ka. Kailangan humina para hindi sila mabugbog Tutal-ikot na pag lang din. talon ng talon dito na lang. Hindi sila makaliskisan. Kasi babagsak din yung quality. Oo. Salubungin na natin doon. Sige. Ayun sir, maliit. Maliit na bangus. Asa? Ayun sir, hawak na. Ang laki. Yan, mga nasa 800 Grams. Yes. Tapos, ano din sir, kasi pag inaano dito, pagka medyo maputla, kasi there are times masalo pag medyo matabang yung tubig sir, medyo maputla yung bangus. So, linalagyan namin ng salt plus yung pang color na blue. Yung blue. Yes, methylene blue. Methylene blue. Parehas. Pero wala namang ano yan, ginagamit nga yan sa kumbaga. Hindi naman siya toxic. Parang onion. For aesthetics purposes lang din. Kasi pagka maputla sir, mukha siyang yung hindi sariwa. Kaya dapat itim yung likod, Parang pampakintab nung medyo bluish yung isda. Huwag yung sobra sir, baka kasi there are instances talaga na kukulayan yung isda. Ayun, part. Yung iniwan yun. Para mamaya ulit. Para hindi sabay-sabay. Unang boat muna. Yan o. parang kumukulo. Parang kumukulo. Pagka ganyan sir, pagka sa ibang area, dumadami ng tao. Kasi andyan na yung isda eh. Pwede na manghingi. Kahit sa area mo, maraming doon. Maraming manghihingi. Yes.
So ito yung pinapahina na natin sila Yes, sir. bago iakyat. Ilang minutes yun, yung pinapahina? Couple of minutes lang din, sir. Pagka medyo stable na pa, konti na yung kumaya, pwede naman na, sir. Parang feeling mo softly na na. Ano pala, yung kung saan kami nakatira, Barangay Bicyon. Ito, Barangay Nagpalangan. Itong Barangay Nagpalangan, dito talaga nag-umpisa yung roots ng mga Fabia. Originally, sila father ko, dito talaga nag-umpisa. Ito yung mga una nilang fish pond. Bago sila nakabili ng ibang lugar. Yung mga lugar. Anong mas mahirap mag-harvest? Dito sa pond o doon sa pen? Sa pen, sir. Meron pa yung di ba yung nasushoot sa bulsa, sir, yung tao. Bulsa? Bulsa, yun din, sir, ganyan. Di ba pagkahila nila, nasa ilalim siya, hindi niya namalayan. Nashoot na siya doon, sir. Natrap na siya sa loob. Yes, sir. Kaya dapat may dalang kutsilyo yung nasa ilalim. Kasi malulunod siya doon. O kasi sir, lahat yan sa ilang tonelada yan. Tapos kunyari, ikaw sir, ilang kilos ka lang. Kumpara mo sa kanila, lalangoy yan kung saan saan. Hilahin ka nila, sir, hindi ka makakaahon. Kaya may risk din yung mga sobrang lalim talaga. Saka ito, mas relax sila sir kasi nakaapak sila. Doon all throughout. Nakaapak yung mga tao sa net. Sa bangka. Yes sir. Pero yung maggaganyan, nakaapak talaga siya sa net, naka-float yun. Saka yung paghila sir, pag naghihila, masalo pag malalim. Ito kasi kaya nilang i-control yung daloy ng tubig. Doon sir, kung ano yung nabutan ng daloy, kung malakas, maghilang kayo ng tubig. Yung current, kumbaga. Yes sir, yung current. Pag linagay sa bangka, merong ice para mamatay na siya. Yes sir. Para mabawasan yung piglas-piglas niya para hindi matanggal yung mga kaliskis. Yes. At saka kung patay na siya na niyelohan mo, hindi na mahahabol yung tigas na gusto mong Ah, okay. yung freshness niya, hindi na makakapi yung Oh, I see. So, good as fresh yan talaga. Yes, Oo, fresh para na talaga. ma-maintain yung freshness niya. Kasi patayin mo na, tapos nilagay mo, niyelohan mo, hindi mo na, iba na yung iba na yung quality mo. Iba yung namatay siya sa yellow. Yes sir, kaysa yung namatay siya sa Sa tubig. yun medyo mamumuti yung asang magmumukha na siyang Another factor nila sabihin ng mga buyers. Ay, sabi, Maraming arte. dami, so deducted ka agad ulit ng 5. 5, 10 pesos, 20 pesos. Mababawasan. Pati yung sa yung before ilabas daw hindi na pakainin. Oo. Kasi additional weight siya, pero pag nakita ng buyer, pilisayo may lumabas May na feed. feeds. May lumabas sa tayo. Minus ilan ba yun? Medyo mataas-taas yung mga 10, 20. Parang manok rin di ba? Papakainin muna bago kiluhin. Kasi ito sir, di ba parang binili mo na rin siya ng live weight naman siya. So dapat malinis siya. Ang lalaki yun. Saktuhan lang. Sakto pa lang sir. Inarbest ko kasi kailangan ng pera, may babayaran. Pero kung tutusin, Pwede pa. 1 kilo, 1 kilo isa, pinapalaki namin. May bumibili ng 1 kilo. Isa Sa Malabon na yun, Malabon. Yes. Binabiyahe na namin sa Malabon. Bakit? Ba't ganun ang gusto ng Malabon? Export naman yata yun. Export? So Exportation. nag-export ang Pilipinas ng bangus? Yes, sir. Oo. Yes, sir. Dahil surplus nga eh. Kasi nung nasa ibang bansa din ako, may frozen din talaga. Galing Pilipinas. Yes, sir. Pero process na yan. Hindi pa. Boneless na. Boneless, Boneless. May boneless, merong relleno din, Oo, may belly lang. may belly lang. Oo, okay. At tapos yun din yun sir, kaya yung mga 1 kilo, ganun. Kasi actually ang kinukuha lang nila doon, Papa Felix, chan, di ba? Siyan lang, yung belly lang. Belly lang. Kaya dapat malaki. Yes, sir. Yun yung tinatawag prime na high cuts. value. High value, prime cuts. Oo. Oh, tama. Prime cuts, parang steak. Prime. Yeah. Pag steak, iba yung ribeye, gano'n. Yan, medyo magdadagdag siguro ng asin dito mamaya-maya. Ng asin? Yes. Bakit? Hindi siya ganun kaitim. At saka parang disinfectant na rin yung asin. Yung sa likod kasi sir, yung dito, maganda pag medyo dark talaga.
Pero may dala-dala kayong asin ngayon. Yes, sir. Asin, kailangan ng asin sa mga aquaculture na imported asin. Mayaman ang Pilipinas eh, kailangan na rin bumili. Nasa Pangasinan tayo, di ba? Kaya nga Himalayan Pangasinan salt gawaan yung ng talaga. asin, pero imported ang asin na gagamitin natin. Of course, sir, of course. Dasol Siyempre, The Himalayan salt nga yun. marami tayong salt water, marami tayong dagat, kaya kailangan natin mag-import. Mag-import. Import. Tama. Tama naman. Para ilang years ka hindi nagawin sa consignation, pre? Taon na, siguro meron ng 4 years. Bakit hindi ka na 5 years? pumupunta sa consignation? Sasabihin ko yung trade secret natin. Ayaw malungkot? Sasabihin ko yung trade secret. Ano? Pwede ba, sir? Kasi kapag nakikita nila manager lang, Oh. Hindi nila matawaran. Hindi, sir. Tama ba? hindi, anong tawag doon? Siyempre, ilan ang pinagbabaksakan natin. Kapag nagbagsak ka sa isa, sasabihin, oh, dito naman. Hindi, siyempre may selos. Eh, pag nandun tayo, siyempre, nakikita na ako, oh, buti pa siya, binigyan mo. May ipit ka. Binigyan mo ng isda, mas marami. Siya, 2 motorboat, ako isa lang. Marami mga ganong factor. Kaya kailangan hindi magpakita kasi pag silang kausap, hindi kasi may binilin, tapos na usapan. Hindi sila naman nagdidesisyon, yung mga farm manager nagdidesisyon kung saan dadalhin. Dami pa, oh. Meron pa doon sa latte. Pagkatapos mag-ikot pa. Isa pa. Ano pa, ha? Yung kalahati pa, hindi pa lahat to. Hindi pa, sir. Pero nung time na, ang lakas ng kita ng bangus. Ano yan? 1998, 99, ganyan, 2000. Nakakayaman nung time na. Nakakayaman. 91, 92, 93, Kaya marami 94, 95. Kaya marami kang namana. Kaya may minana. Kaya may binana. Magkano ang feeds nun, pre? 3 plus? 300. 300 Yes, sir. per 400, oo. Ngayon, Ngayon, Papa, magkano na? Kulang-kulang 1,000. Eh, 1,000 yung iba eh. 1,000, oo. Di ba may 1,700? Meron na. Oh, yung 1,800. Meron May na rin. 25 kilos, oh. Wow, 25 kilos, 180. Yes. Isang araw lang yan, kulang. Sa isang pond, ilang sako ang Ito, 8 sako per day bago in-harvest. Grabe. yung pinakamarami ko doon, per day ko, 125 per day. Sacks. Na sacks? Pinaka full blast. So Tapos kung 120, kaya kailangan mo talaga may nagpapaputok ka rin para hindi ma-track yung mga Baka biglang Mga kaibigan. Baka biglang mga kapitbahay yung feeds eh. Biglang lumangoy. ilan yun, sir? 50 yata, 50 bags. Hmm. Dumaan sa namin, nakabalot ko. Yung sinasakay niya, gano'n. Yung 1,000 piece, pagdating doon, 500 na lang. ibebenta rin sa kapitbahay. Yes, sir. Ano yun? 3 for 1,000. Eh syempre walang puhunan yun, sir eh. Wala talaga, sir. Walang puhunan. Yung hijack within your own company, yun yung masakit. Masakit yun. Kasi wawa sa akin yung Pera mo yun eh. Oo, kumbaga kung may sasakyan ka, kumbaga yung makina sinira na niya eh. Oo. Ginamit yung sasakyan mo para kumita sila. Tapos sinira pa. Sirahin pa yung sasakyan. Grabe. First batch pa lang to, hindi pa tapos yung first batch. Hindi lahat ng tao nakakaga-balance na dyan sa bangka. Pag mas mataba ka, mas mahirap magbalanse. Ito 4,000 kilos to. Ilang kilos to? Pag napuno tong dalawa. 4,000 kilos. Pag napuno tong dalawa, no? Ang isang bangka, 4,000 kilos. Ito, yung 2.5. Maximum. mas maximum. maliit Kaya, yun. itong dalawa na Mas malaki ito. Totoo. Pag pa talagang puno. Kaya mukhang papasok yung 6 na estimate natin. Uy, ang FCR nito papalo ng 1.9, 1.8.
Marami natural food. Pansin nyo, hindi masyadong mataba yung isda eh. Kasi hindi namin masyadong pinakain ng maraming feeds. Ano bang gusto ng market? Mataba? Hindi. Obese, hindi fat. Obese. Ayaw nila ng fat lang. Gusto nila obese? Obese. Yung mga chismis nyo, naririnig. Naririnig yung chismis Ay, eh. hindi pa ba na-vacuum yung sa kabila? Okay. Dagdag pa rin sa kabila. Anong tawag sa color blue? Methylene blue. Methylene. Pampaganda. Oo. Pero ano naman daw? Hindi naman siya harmful. toxic. Accepted ng market. Yung yan, tawag doon nung una sa similya namin nilalagay. Para malakas ba yung pag nagtatransfer kami, konti ang mamamatay. Okay. Na-discover rin namin pala dito na Pwede gaganda yung itsura ng isda. Kumbaga yan na makeup nila eh. Wala nang tatalon, namatay na lahat yata. Hindi pa, buhay pa yun nandun sa kabila. Pero tahimik lang. Wala ganong mulmul. Oo nga eh. Kaya mababang FCR. Walang mulmul. Wala Ano konti. Ano yung mulmul? Yung Gloria. Yung Gloria. Walang masyadong peste. Magandang resulta nito. Malaking kita. Swerte natin, boss. Ah! Wala gaano eh. Hindi kasi kapag marami mulmul yan, Nakikita mo na ngayon. medyo mas mataas ang profit. Kasi kapag meron yung yung tilapiyang yung mulmul, yung tinatawag nilang Gloria. Ang daming kakaining feeds yun. Bawasan yung profit ng 100,000. Grabe ah. Yun pa yung 150. unang kumakain eh. Para sa bangos eh. Kasi ang ginawa namin dito, nilason namin to bago binuhusan. Yung lason namin, T-seed ang tawag doon. Ano siya eh, parang by product siya ng tea yata rin Sir. talaga eh. Organic. Organic siya. Ang epekto nun, pag naglagay ka ng T-seed, hindi namamatay yung mga hipon. Hindi siya mamamatay. Ang papatayin lang niya yung Gloria. yung mga isda lang. Hindi ibang isda. Oo. Parang isusuffocate lang sir eh. Yung hipon, kakainin ni Bangus. Hindi. Ibig ko sabihin, pag nilagay natin yung lason, kung meron mang alimango, kung meron mang... Kasi crustacean yung mga yun eh. Okay. Hindi sila mamamatay. Okay. Kaya ibig sabihin nun, yung nilalagay nating lason, hindi siya toxic. Yung may mga gills lang ang mamamatay kasi parang isusuffocate siya sir eh. Kasi may paggagamit ka rin ng chemical base na na lason, para bang may side effect rin sa sa lupa mo, matagal siya lalaki. Oh, I see. O ADM pa ang kinain. Yung ADM malinis yan eh. Di ba yung boss mo kinakain niya yung feeds? Oo sir, pankakon eh. Ano yan, pang demo niya? Hindi, para Yun talaga sir, tapos nalalaman niya kung tapos ililista na lang niya kung anong Ingredients. possible na ingredients na nandun. Parang Ganun ka-expert yun. Grabe. yung dila niya sir, may Analysis. na eh. Hindi pala siya magugutom no? Kahit nasa farm. Parang kumain lang naman eh. Sa mga ganun no. Hindi kasi kung aralin mo, anong mga ingredients yan? Kumakain Soya, talaga yun, kahit wheat. tugpod. Kahit tugpod, kumakain nun. Hanggang amoy pa lang. Oo. Tapos pagka nalasahan na niya, lista na niya kung anong Kulang. Anong nasobrahan, anong kulang. Oo, ganun. kulang anong sa alat. nawawala. Asan yung malaking isda kanina? Wala na. Wala na sir, Nahalo na. Hindi natin nakuha. nalunod. Ang tawag doon shooter. Shooter. Kumbaga sa tao may mga matangkad, may rin. Yung mga mabibilis lumaki. Ayan. So, kalahati pa lang po yung naiaangat natin. Ito yung another half. Pag nasa net, parang konti, no? Yes. Tatalon pa itong mga to. Hindi na sir. Hindi na rin. Napahina na siya. Yes sir. Kasi bumababa ang oxygen pag dikit-dikit sila eh. Kaya medyo sila. Bali ito yung sinasabing dagupan bangus. Ito na yung dagupan bangus. Hinarvest sa Binmalay. Nadadali ng dagupan. Dagupan bangus pa rin. Pero ang consignation dun sir, dalawa. Oh. Hinahati siya. Yung isa galing western part. Nakalagay din doon ngayon, pinauso nila yun eh. Ah, ganon. West sabi niya gano'n. Tapos yung iba, nakalagay, dagupan bangus talaga. Ito na yung sinasabing dagupan bunuan. Nagaling Binmalay.
Ano yung difference niya? Yung buntot hindi pantay. Anong hindi pantay? Yung Kuha tayo ng isang bangos. Yung dagupan? Yes, sir. Ah. Pag pantay sabi nila, ano yan? Ganito. Pag dito, Sa west yun. Sa mga Papakuha ka ng Bulinaw, isang bangos ganun. yung Tsaka ang katawan ng galing weste, maiksi yung bangus Quality, na quality. bilog. quality. Dito pagka Ito Papa Chris, Ito, pagdikitin ito. mo. Yan, sir. Yung Oh, ito, pakidemo Papa Chris. Papa Chris. O yan o. Yan, Demo mo, Papa Yan, Chris. ganyan. Mas maiksi to. Yes, sir. Mas mahaba to. Pagka pantay, saan yan, sir? Pag pantay galing Bulinaw, Anda. Hindi natin masabi kung saan. Kung saan. Pero baka galing Bulacan. Pero pag dito talaga sa ganyan siya. Totoo ba yun? Minsan nang galing pa sa Bulacan, dadalhin pa sa Dagupan. Meron, sir. May schedule sila, sir. Ang Bulacan. Na-try ko Sunday sila ng gabi. Nung nagkaroon din ng mulmul, sir. Kumonti Tilapia. tilapia. Kumonti ang native na tilapia. So kinain din ni Mulmul yung Yun ang native. hindi natin sir. Pero baga sa ngayon, sir. Yun yung kasi yung pinakamasarap na tilapia eh. Yung native, yung itim. At saka yung maliliit na isda, yung buto-bot na sinasabi, yung itar, itar. Nawala rin. nawala rin. Dalawa lang yan. Kung hindi kinain, nakipag-compete sa pagkain. Kaya kumbaga nag-extinct eh. Naging extinct yung native na tilapia. Maraming native na species dito na nawala na na na-extinct na magmula nung Na-introduce yung si Gloria. kawawa naman si Gloria, lagi na lang Gloria. Pag sabi, peste, Gloria, hindi tayo na may personal ha. Balik ko ba sa kanila, ba't nila tinawag na Gloria? Natawa ko yung di ba yung kung pag may hinuhuli, saan kumakapit pre? Oo. Pag yung alanganin na sila, saan kumakapit sa wheelchair, di ba? Oo. Saan? Sa wheelchair, Wheelchair, po. Opo. Wheelchair tsaka neck brace. Okay, picture. Kuya, mga kuya. Tingin lahat. Picture daw. Yung may dala na bangus, ganun lang muna. Tingin muna dito. Ayan, tingin dito. Ayan, okay, game. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.